And welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, mag-focus naman tayo doon sa mga halaman na nanghinayang ako dahil bakit ko ba siya binili nung mga panahon na yon. Malamang marami din sa inyo yung nanghinayang or katulad ko na nanghinayang nga doon sa pagbili ng halaman na yon. It's either masyado siyang mahal, mahirap alagaan. Isa-isahin ko yung mga halaman na yan. And syempre, bago tayo magsimula sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andito po sa screen yung aming complete address. Unahin na natin sa ating listahan yung tinatawag natin na Philodendron Bilitei. So pagdating dito sa Bilitei kasi, nakakapanghinayang siyang bilhin or nanghinayang akong bilhin dahil noong time na yon is medyo expensive yung pagkakabili natin. Kasi way back 2 years ago yata, medyo may kamahalan lalo na kapag bagong labas ang mga philodendrons or ang mga halaman. And isa na dito yung Philodendron Bilitei. And although madali itong alagaan, kahit nga cuttings ang bilhin mo ng mga Bilitei, is madali siyang buhayin, madali siyang i-propagate. Kaya lang during that time kasi, sobrang in-demand niya, kaya yung price niya is medyo mataas. Sa ngayon, madali na siyang hanapin, mabibili mo na siya, different sizes, may mga maliliit, and madali din naman itong palakihin. Kaya kahit bumili ka nito ng maliit lamang is walang problema dahil over time, itong mga Bilitei ay patuloy lang sa paglaki. So nakakahinayang lang. Dahil lang nabili natin before malaki na. Tsaka medyo pricey siya kasi around 5K siguro yung presyo ng Bilitei. And sa ngayon kasi, ang laki ng ibinaba niya. Although may price pa rin, meron pa rin, mataas pa rin yung presyo niya. Kaya lang may mabibili ka na nito na like, for example, 500, 700 na yung maliliit lamang pero magaganda na nga. And kung i-advise ko kayo na bumili ng mga philodendrons sa mga Bilitei, mas advisable bumili ng maliit na, mas mura. And pangalawa, yun nga, madali lang naman siyang alagaan. Pagka mga halaman na mabilis lumaki, mabilis lumago, mas maganda kung halimbawa yung maliit na yung bibili natin kasi mas mura din pati siya, mas makakatipid kayo. And at the same time, yun nga, mabilis din naman ang paglaki niya. Kaya ilang months lamang hindi nyo manonotice. And masarap sa feeling yung ikaw yung nakakapagpalaki or nakakapagpaganda ng halaman at saka alagang-alaga mo siya. Ang susunod sa ating listahan, itong tinatawag natin na Calathea crimson. Pagdating dito sa crimson, sayang kasi hindi natin mapaganda. Yung dote natin, ayan, makikita nyo naman dito sa video, healthy. Pero yung crimson talaga, sobrang ganda nito. Kahit kapag binili mo siya ng napaka-lush or napakalago, hindi mo malaman-laman kung bakit paulit-ulit na nasusunog, na nasisira. Hindi yata ako nakapagpaganda ng Calathea crimson na ito. Kahit pa sabihin mong gawin ko na lahat, ilagay natin sa area na mataas ang humidity, tapos ilagay natin or yung watering natin, ilagay natin siya kasama ng ibang mga halaman. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mapaganda itong mga crimson na to. Isa to sa halaman na masasabi kong weakness ko talaga. Kasi halos lahat ng halaman is okay naman. Napapaganda natin, napapalago natin, kahit pa sabihin mong medyo mahirap siyang alagaan, pero ito talagang crimson, hindi ko makuha ang timpla. And nagtataka nga ako kung halimbawa bakit nung binili natin siya, ang ganda niya. Pero pagdating mo sa bahay, after a week, makikita mo sunog na kagad yung dahon niya, nananamlay na siya, o kaya mas worse is unti-unti na siyang namamatay. Parang halos yung mga dote natin, ito hindi talaga nakakahinayang. Bilhin mo siya, binili ko siya, 4, 3 dahon lang, pero tingnan nyo naman kung gaano kalash, namumulaklak pa yan. At saka ito, simula, although nahirapan din tayo nung una, pero noong nakita natin yung right spot para dito sa mga halaman na to, para sa halaman na to, hindi ko na siya inalis doon kasi doon siya talaga nagka-thrive ng magaling. And ayan, tuloy-tuloy sa pagganda yung dote natin. Ito lang talagang Calathea crimson, yung napakahirap. Isa sa mahirap na alagaan na Calathea, itong crimson, bukod sa orbifolia. Isa pa yan. Pero ito kasing orbifolia, isama na natin sa listahan natin. Kaya lang, ito pagdating dito sa orbifolia, sa una, okay siya, maganda, parang may cycle.
Kaya, although manghihinayang ka, kasi syempre nga, akala mo papangit na, pero huwag ka lang mawala ng pag-asa dito sa mga orbifolia. Ituloy-tuloy mo lang. Alam ko marami sa inyo yung nakakaranas nito. Hindi lang siguro ako yung nakaka-experience, pero andyan yung tipong yung orbifolia mo is lalaki na ng dahon, pagka binili mo, ang ganda, healthy. And then eventually, pagkatapos ng mga ilang buwan, yung mga possible o yung mga pa-unfurl na mga dahon ng bago ng orbifolia, makita mo, sunog na, pumapangit ng unti-unti yung dahon. Huwag lang kayong magsawa sa kanya, huwag lang kayong panghinaan ng loob. At saka, yun nga, patuloy nyo pa lang din siyang alagaan. Ang isang technique na nakita ko dito, na kasi ginawa namin dun sa isang kalateya din, na Sebrina, is, pangit na talaga ng lahat ng dahon. Wala na akong magawang pagpapaganda. As in, talagang totally pangit, kahit may bagong sibol siya, pangit pa din. Ang ginawa namin, pinutol namin lahat, as in yung pinakapuno lamang at saka yung ugat yung natira. And after a few weeks, eto na, may unti-unti nang nag-unfurl na dahon, unti-unti yung manonotice pala na healthy na ulit yung inyong orbifolia. So sa mga may orbifolia dyan na naiinis na kayo, nai-stress na kayo dahil ang pangit ng halaman na to, kumbaga, ang ganda niya, pero ang pangit na sa ngayon dahil hindi mo maibalik yung ganda niya. Yun lang. Huwag kayong manghinayang, putulin nyo lahat ng dahon since pangit na din naman siya. Wala kayong ititira. Mag-intay kayo ng ilang buwan o ng ilang weeks hanggang sa makaisang buwan, makikita nyo na babalik sa pagka-healthy yung inyong mga orbifolia. So, yun lang yung cycle nito. Etong dito sa Crimson, ibang klase to. Wala talaga akong magawa dito. Susunod sa ating listahan, ito kasama din to dun sa una nating vlog na talagang ito pinaka na-regret ko. Kasi na-hype ang mga halaman. Ito yung tinatawag na Black Prince. This is the first time na lumabas sa market ang Black Prince. And nasa talagang into rubber tree ako noon dahil ang ganda. Yung pa lamang sa lemon lime at saka dun sa ordinary na rubber tree. Yung burgundy rubber tree, doon pa lang sabi ko ang ganda ng halaman na to. Kaya noong bagong labas, imagine niyo sobrang liit. Wala pang 1 foot yon from the ground ha. Lalo na kung simulan yung sukatin sa pot. Nasa 6 inches lang siguro yun, 6 to 8 inches. Pero yun nga, sobrang hype nitong Black Prince. That was the first time na nakakita ako ng Black Prince. Na pala yung nakakalat na ganito, mag-iintay ka lamang ng ilang weeks. And bababa na yung presyo. Although siguro naisahan lang din talaga kami ng naisahan kami noong binilhan namin na garden. And imagine niyo ang bili natin doon sa maliit na yon is 5,000 pesos. Na kung tutuusin, before, siguro, hindi mo aakalain na overpriced. Pero, nakakahinayang siya kasi nagbayad ako ng sobrang mahal na. Tig-isa pa kami ng nanay ko nun. Isang ruby at saka isang Black Prince. So, akin yung Black Prince. And, eto namang Black Prince na to, sulit naman dahil from sa pagiging ganitong kaliit, eto na siya sa ngayon. Pagkatapos, nakapag-propagate na tayo, nakapagbenta na tayo nito. And ang dami na nating nailabas nito nang dahil lang dito sa baby rubber tree na to ha. And hanggang sa ngayon, nag-continuous pa rin yung pagkakaroon niya ng panibagong mga sanga. Pero yun nga, siguro para manghihinayang ka lang in a way na sayang. Kasi after a week kasi or after naming mabili yun, nagtanong kami sa mga ibang garden na ganun lang pala yung mga presyo nun. Kaya nga, nasambot din naman niya yung yung ibinili natin sa kanya. Kasi nga, nakapagbenta tayo. Imagine niyo yung siguro mga 3 feet, 4 feet, mabibili nyo lang ng magkano? 1.5 noong mga dumaan na panahon na. Samantalang yung binili ko, ganyan, wala pang 1 foot. Pero 5,000 pa lang, 5,000 yung pagkakabili namin. Nasa maliit na pot siya. Available siya hanggang ngayon na mabibili nyo ng what? 300, 500, meron na kayong mga rubber tree, iba't ibang varieties pa yan. Susunod sa ating listahan, itong nabili namin ng mother ko na Monstera borsigiana. So, dito, ito ay from rin pa rin to, galing na to sa ibang bansa. Ito kasi, napakahanapin. Diyan na uso yung mga iba't ibang varieties ng Monstera. Yun ngang Islet na kung tawagin or yung Adansonii ay naging very popular samantalang napaka-common ito. Nagkaubusan yan actually ng supply dito noong nauso talaga yung mga halaman. And ayan na, lumabas si Monstera Deliciosa, tapos meron pang basta merong giha or guhit-guhit or mga tawag dito, punit-punit sa dahon. Kino-consider as borsi, kahit nga yung ang tawag sa atin dito, sa amin pala dito, is yung mga nakakapit sa poste, yung tibatib. Ano yan?
napagkakamalan yan or naibebenta dati ng Monstera daw, kuno, kasi kung wala kang knowledge about Monstera. Pero yun nga, pinaka-popular yung Deliciosa. Napakaraming lumabas niyan, yung Constellation, etong mga Borsigiana nga, pagkatapos may mga iba't ibang variegated pa. Na dito yung napakagandang Borsigiana. Dito nakakahinayang in a way na kasi ito ay binili namin as a mother plant. So, yan. And talagang ang hirap i-dispose. Sabihin na natin kung mas early natin na-purchase itong Borsigiana, mas madali siyang i-dispose or i-resell dahil marami yung naghahanap pa. Pero during that time kasi ang ganda dahil yung variegation. And yun nga, parang nag-gamble lang since maganda naman, pwedeng pang display talaga sa garden. Pinropagate niyang isa-isa. Kinuha niya yung mga cuttings na pwedeng i-cut, pagkatapos itinanim para at least mabenta ng separate, hindi na yung isang as a whole. Kasi yun nga, medyo mabigat yung presyo niya. Hanggang sa ngayon, yun lang ang maganda dito, continuous yung pagbibigay. Since naging mother plant siya, naging continuous yung pagkuha ng cuttings natin dito sa mother plant na ito. And nakakailang cut na, hanggang ngayon nandyan pa. At maganda rin naman yung variegation niya, hindi nawawala. Although doon sa mother plant, may mga pagkakataon na yung mga luma niyang leaves o kaya yung ibang dahon niya, walang kokonti yung ng variegation. Pero meron at merong lumalabas na dahon na malaki yung variegation. Na yun yung ikinakat natin, ipinopropagate natin at ibinebenta natin. Nagkaroon siya ng panibagong dahon, tuloy-tuloy na siya. Hindi mawawala ang variegation. Pero nakakahinayang lang. Kasi halimbawa, medyo tight din naman yung funds mo. Tapos dito mo itatali sa isang halaman lang. Ang susunod sa ating listahan, ito namang tinatawag natin na giant pothos. Ito ay, ang giant pothos, isa to sa, ang ganda kasi nito Ito parang, hindi pala hindi lang siya giant pothos, kundi ang tawag ito, giant marble queen. Online ko pa nabili itong halaman na to And yun nga, sa online selling natin nabili siya. So ipinadala dito, ang ganda, okay siya, napakaganda. Ang isang nakakahinayang dito is hindi rin natin, or siya, 'di ba giant siya, ang lalaki ng dahon nito hanggang sa yun nga ang hirap niyang i-maintain. Kung i-compare natin dun sa marble queen natin na napakapal ko at napalago, in 2 to 3 leaves lamang siya before. Etong marble queen na giant naman, ganun din, kaya lang mas kapitin siya ng mga aphids, yung mga dapulak kung tawagin dito. Lahat ng dahon niya namumuti. Pagkatapos, there was a time na gumapang na siya dun sa wall ng bahay and hindi na siya nakakapag-provide ng alam mo yung papa-unfurl pa lang pero nasusunog na yung dahon niya. Hindi ko malaman talaga kung bakit. So, wala kaming nagawa dito kundi, yun nga, kasi nagiging na rin siya, tumataas na rin siya sa wall, aabot na siya sa ceiling sa labas sa kisame. So, wala nang paraan kundi ikat na lang siya. So, nung kinat naman namin siya, ang nangyari ay, ipinropagate. So, nung pinropagate naman natin siya, nabuhay naman, kaya lang, ang problema mo, nawala na yung pagka-giant niya. Lahat na lang ng lumabas dito ay mga maliliit na dahon na marble queen. Marble queen pa rin naman, pero hindi na siya yung sasabihin mong lumapad or lumaki pa ulit yung mga dahon. So, nakakahinayang lang kasi parang bumalik lang sa dati. Ano ba talaga to? Giant ba to na marble queen? Or ngayon ba, or talagang ordinary lang na marble queen na parang sabihin na natin, eto ay siguro masyado ng old or matanda na yung parang isa na to sa pinaka nasa ilalim na pinropagate pagkatapos na buhay. Yun nga, madali naman kasing buhayin itong mga marble queen, wala namang problema, nabuhay naman yung mga cuttings natin, pero hindi na lumaki yung mga dahon nito ever since. Ang susunod sa listahan natin, ito, another philodendron na naman. Pagdating dito sa philodendron na to, medyo nanghinayang tayo dahil ang mahal din ng pagkakabili natin. Although madali siyang alagaan. And ito yung tinatawag natin na Melanochrysum. Pagdating dito, ito kasi, itong Melanochrysum, unang labas ng Melanochrysum, masasabi mo, wow, kasi parang napaka-classy ng dahon ng mga Melano. Velvet ang texture, ang itsura ng dahon ng mga ito. So, pagka ihinipo mo talaga yan, parang magaspang na mabalahibo. And ibang-iba, hindi siya makinis hindi talaga. So, napakaganda. Tapos, lumalaki or humahaba ng napakahaba ng dahon ito. And yung nabili pa nga namin nun is cuttings lang. Cuttings, ikaw yung magbubuhay, parang gamble din to.
Since ang ganda, bagong bagsak, bagong ano sa amin, bagong offer, bagong alok. Tapos ibinenta or ibinalok sa amin ng around 15,000 pesos. Tatlong dahon na siguro sabihin na nating 2 to 3 feet yung dahon na meron. Pero cutting siya, ikaw ang propagate. Parang yun nga, kasagsagan or kalakasan ng mga kausuhan ng mga indoor plants nung nabili natin to. So, eto, masyado rin tayong nagmadali dito sa pagbili, pag-purchase nitong mga Milano Chrysum. Sobrang ganda lang kasi talaga. Pero at the end of the day, unang-una, dumami yung supply niya, bumaba agad yung presyo nito. Nakakapanghinayang na mabili mo yung presyo. Yun pala talaga dapat. Kahit saan sigurong bagay, kasi syempre, ikaw na-hype tayo, hindi natin maiwasan yan. Pero intayin mo lang na medyo ng mga ilang weeks, unang-una, bababa din ang presyo dahil dadami yung supply. May mga nauna lamang, masuswerte yung mga nauuna kasi kapag may nauna kang nagkaroon ka, may bebenta mo siya ng mas mataas na presyo. Pagkatapos yun nga, magiging masyadong marami yung demand and mamimit naman ng mga demand yung supply natin. Siyempre, sobrang dadami yung supply, marami nagbebenta, bababa yung presyo niya. So, intay lang. Yun pala talaga dapat. Mag-intay ka lamang, huwag kang mainip. And pagka ilang weeks, meron ka na rin yan, mas magandang bumili ng mga halaman. Kahit nga hindi sa halaman kahit siguro sa ibang bagay. O yun lang, huwag kang magpapadala sa hype dahil pag nagpadala ka sa hype, mas mataas na presyo yung makukuha natin. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Green Yard TV and thank you for watching.